Bakit tinatawag na ladyfinger ang okra? Yes! Magandang buhay mga ka-agrikultura. Muli po, dito po ako ngayon sa rooftop para sa Orvan Gardening. Mga ka-agrikultura, ako po muli ay may isang kasabihan: magtanim at kumain ng gulay para humaba ang buhay. Bakit nga ba tinawag na ladyfinger ang okra? Ang ladyfinger ay isang gulay na karaniwan sa isang bansa sa Asya. Karaniwan itong mahaba, payat, na kulay berde ang kulay nito. Bahagyang baluktot at may taping end. O yung taping end niya, posible na ang pangalang ito ay ibinigay dahil ito ay kahawig sa daliri ng isang babae o isang ginang, sa haba ng galamay nito. Kaya siguro ito ay tinatawag na ladyfinger. Ang gulay na ito ay tinatawag sa Amerika na okra. Okra o okro, ang scientific name nito ay isang Abelmochus esculentus na kilala sa maraming bansa na madalas na nagsasalita ng wikang English bilang isang daliri or ladyfinger o ochro ng kababaihan. Ito ay isang halaman ng pamumulaklak sa pamilyang mallow. Pinahahalagahan ito para sa nakakain na berdeng buto ng pulong. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ladyfinger o tinatawag natin na okra? Ang mga ladyfingers or okra kung minsan ay kilala sa pamamagitan ng kanilang Italianong pangalan na sabuarde, mga daliri ng espongha sa British English, o bilang bodor sa Pranses naman. Karaniwan naman silang binababad sa isang syrup, sugar o liquor, o minsan sa kape na espresso para sa isang dessert or tiramisu. Si okra ay madaling lumago, ngunit ang mga buto ay may isang matigas. Katulad nito ay isang may matigas na bahagi na maaaring mapabagal ang pagtubo. Ang mga buto ng ating okra ay matigas na bagay talaga siya. Upang pabilisin ang proseso ng pagtatanim nito, kailangan nating ibabad ang mga buto ng magdamag sa mainit na tubig, o ang tawag dyan ay soaking. Ang okra nga ba ay nangangailangan ng maraming tubig? Ang mga halaman ng okra ay pinakamahusay na lumalago kapag nakatanggap sila ng regular na patubig, katulad halimbawa ng hugas bigas. Kahit na sila ay maaring magparaya ng maayos na kondisyon ng tagtuyot, gaya halimbawa nito. Ang iyong mga halaman ng okra ay nangangailangan ng ulan bawat linggo upang umunlad, upang maging malaki at makagawa
ng maraming mga pads. Tulad ito, yung mga pads natin na magiging dahilan siya para makagawa ng ating mga prutas or gulay or bunga ng ating okra. Gayunpaman, ang okra ay maaaring tubigan ng sabay-sabay tulad ng pagdidilig sa iba pang mga halaman dito sa garden. Ngunit, maaari bang lumago ang okra sa mga pots or plastic pots kagaya nito? Of course, maaaring lumaki ang anumang okra sa iba't ibang sukat ng palayok. Ngunit, ito ay pinakamahusay na kung ang pinili mo na itatanim sa mga pots ay ang dwarf na okra. Sa pagtatanim ng okra, maghasik ng 2 o 3 buto ng okra, 1.5 o hanggang 1 pulgada ang lalim sa bawat palayok ng ating pagtatanim sa bawat plastic pots. Ang tubig na may isang sprayer ay panatilihin na ang mga buto sa isang maliwanag, mainit-init na lugar na kung saan ang substrate ay dapat manatiling basa-basa hanggang ang mga buto ay tumubo. Ang pagtubo ay tumatagal ng 5 hanggang 10 araw pagkatapos ng paghahasik. Ano nga ba ang mga benepisyo ng ating okra or ladyfinger na ito? Ang okra ay isang masustansyang pagkain na may maraming mga benepisyo sa ating kalusugan. Mayaman ito sa magnesium, folate, fiber, antioxidants at vitamin C, vitamin K1 at vitamin A. Ang okra ay maaaring kainin ng mga buntis na kababaihan, may mga sakit sa puso at nakatutulong sa pagkontrol ng sugar sa ating dugo. Maaari rin itong magkaroon ng mga katangian ng anti-cancer. Ano ang magiging epekto ng pagkain ng okra? Mga mapanganib na pag-iingat sa ating pagkain. Ang pagkain ng sobra kasi ng okra ay maaring makaapekto sa ilang mga tao na kung saan na may problema sa gastrointestinal tract. Ang mga okra ay naglalaman ng mga proctans na kung saan ay isang uri ng carbohydrate. Ang mga proctans ay maaaring maging sanhi ng pagtatae, gas, cramping at pagdurugo sa mga taong may mga problema sa bituka. Si okra kasi ay mataas ang mga oxalates. Kaya dapat mag-ingat din tayo sa pagkakain ng ating okra. Sa kasulukuyan, ang ating okra ngayon ay namumulaklak, nagkakaroon na ng maraming bunga. Bukas makalawa, itong ladyfinger natin, habang malambot pa po siya, ay pwede na natin siyang anihin. Kasi pag matigas na po siya, ang ladyfinger na ito ay hindi na siya kaaya-aya. Pwede na to putulin nga
para sa ating pag-aani. Yan. At yan po muna ang kaganapan, ang mga tip na maibibigay ko sa inyo sa ngayon about sa ating trivia, sa ating lady finger. At don't forget to subscribe my YouTube channel, Agrikultura. At shoutout ako dyan sa ating mga listener, viewer, at sa entire family ng YouTube, sa buong mundo, at sa Pilipinas, Los Biminda. Mabuhay ang mga kaagrikultura. God bless us all. Amen for that.